Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday ngayon at ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong He's God and we're not. Paboritong topic ko po ang pag-aaral tungkol sa sovereignty ng Diyos. Ito po yung foundation ng Reformed faith ng ang mga reformers ay nagturo at naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan. He is the sovereign God. At dahil po doon, ating pinaniniwalaan na walang pwedeng mag-utos sa Kanya. He is God and we are not. Nothing is more basic. Tandaan po ninyo, nothing is more basic than that. Believing that He is God and we are not is the basic of our faith. And in order to grasp this truth, I want to begin by looking at a number of biblical passages. Dadalhin ko kayo sa banal na kasulatan at himay-himayin at pag-aralan po natin ang mga talatang ito ng Biblia na lagi ay nagbibigay ng malaking pruweba na ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos. He is a sovereign God. So, bago ko po talakayin, ay magbabasa tayo ng mga talata sa Bible. Unahin po muna natin ang sinasabi ni Job. Kilala niyo po si Job, hindi po ba? Sa kasaysayan po ng Biblia, may isang lalaki na matuwid sa harapan ng Diyos. Siya po ay mabuting tao at siya ay makadiyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay tungkol sa pakikipagtipan at pananalangin sa Diyos. Maging ang kanyang mga anak, kapag ito ay nagkakaroon ng mga pagtitipon, pagdadating ng gabi ay nananalangin si Job at ipinapanalangin niya ang kanyang mga anak. Inihingi niya ng tawad sa Diyos ang kanyang mga anak. So, isang araw, umakyat si Satanas, parito nga raw sa langit at saka sa lupa. At ang sabi ng Diyos nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? At ang sabi, ang akusasyon ni Satanas, kaya lang naman naglilingkod sa iyo yan dahil pinagpapala mo. So, eto si Job. Ang sabi ni Job, kaya siya nakapamumuhay ng ganon katapat sa Diyos at kahit na noong panahong siya ay sinubok ni Satanas at pinarusahan, ay nanatili siyang matibay dahil sa paniniwala niya sa doktrinang ito ng God's sovereignty. Alam niyo po mga kapatid, yung mga tao na nagtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay, sa hirap na pinagdadaanan sa laman, ay ang mga taong nangangapit at nananangan sa doctrine of God's sovereignty. Ang paniniwala na He is God and we are not. So, tingnan po natin ang sabi ni Job. Ayan. Unahin po natin si Job muna. Job 23 verse 13, ang sabi niya, but He stands alone, and who can oppose Him? He does whatever He pleases. Sabi ni Job, he understands that he cannot demand anything from the Lord. He cannot demand or command or declare anything outside of the will of God. Kasi ang Diyos ang siyang masusunod. He will do whatever He pleases. Kaya baguhin sana nito yung paraan natin ng pananalangin, paraan natin ng pakikipag-usap sa Diyos na para bang mas makapangyarihan pa tayo sa Diyos na kung makautos tayo ay gano'n na lamang. Tandaan po natin na natiling matibay si Job sa mga pagsubok na kanyang dinanas because he believed that God will do whatever He pleases. In and of himself, he has no power to change the will of God. Alam yun ni Job. And he has no power to change his awful condition. Even the very experience na kanyang dinadanas,
kung ang mga pastor ni Job ay mga pastor ng Pentecostal, sasabihin ng mga to, baka naman kulang ka pa sa faith. I-declare mo, nagagaling ka na. O i-declare mo na you are free from sickness. No, yan ang narinig natin Pero ang sagot ni Job sa kanila, he does whatever he pleases. Job has no power to change his awful condition, and he cannot even demand a hearing to plead his case to the Lord. God does what he wants, and Job is powerless to oppose God. Yun po yung kanyang paniniwala. Kaya nga yung mga kaibigan ni Job, nung dumalo sa kanya, nung nagsimula ng magsalita, mabuti pa nung hindi nagsasalita Sinamahan lang siya, nakiiyak sa kanya. Pero nung moment that his friends started opening their mouth, ano po ang kanilang mga pinagsasabi? Job, ano ba kasalanan mo at nangyari sa iyo to? So, ituturo nila kay Job yung sa kanilang paniniwala, sa pantaha, ay dahilan kung bakit nangyayari yon kay Job. Maaaring bunga ng kasalanan, bunga ng kahinaan, o kung ano pa mang bagay na kanyang nagawa. Baka karma. Pero ang sabi ni Job, he stands alone, who can oppose him, he does whatever he pleases. Sa verse 2 ng chapter 42, ito po uli ang sabi ni Job. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Can you imagine that? Kaya, kapag binabasa ko po yung kasaysayan ni Job, akin po sinusuri, saan galing ang lakas ni Job? Saan galing ang kanyang pananampalataya? Alam niyo po kung ano pundasyon? Ang pundasyon ng pananampalataya ni Job ay ang kanyang malalim na pagkilala sa Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan, gagawin niya kung ano ang kanyang naisin. Itong verse na ito nag-i-introduce ng final chapter of Job's saga. Nasa chapter 42 na po ito It comes after God has given him a theology lesson. Ito na po yung final exam, which Job flunked miserably. He couldn't answer a single question. Now thoroughly humbled, marami siyang tinanong sa Diyos Pero sa pagkakataong ito, he confesses that God is all-powerful. He does what he wants. And no one can stand against him. This confession of Job leads him to deep repentance for his foolish questioning of God's plan. Sa sobrang hirap na siguro, talagang, alam niyo po mga kapatid, meron po tayo mga pag-aaral dun sa doubt, at kung kayo po ay hindi pamilyar sa mga topic na yon, nandito rin po yon sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Maging si John the Baptist, hindi lang si Tomas, hindi lang si Peter, ang dumating doon sa pagkakataon na they doubt God. At si Job, dumating din po siya sa sobrang na sigurong hirap. Ang dami niyang tanong sa Diyos. Pero dumating pa rin siya doon sa conclusion at pangungumpisal, pinagsisihan niya yung kanyang nagawang pagtatanong sa Diyos. At ano po ang kanyang conclusion sa chapter 42 verse 2? I know that you can do all things, and no purpose of yours can be thwarted. Po? Sa Psalms 115 verse 3, ano po ang sabi? God is in heaven, He does whatever He pleases. And that's pretty clear. The Lord of the universe does whatever He pleases. Whenever I read this verse, gusto ko pong tumigil saglit at tanungin ang aking sarili. Anong tanong ang gusto kong itanong sa Diyos na hindi niya alam? Anong bagay ang bagay na aking itatanong sa Diyos, ba't niya ginawa? Na walang isasagot ang Diyos. Ang tanging isasagot ng Diyos, marunong ka pa sa akin. Ako'y Diyos, ikay hindi. No? Our God is in heaven, He does whatever He pleases Him. Whatever pleases Him, rather. Now, let us look at Psalms 135.
Ito pong Psalms 135, starting verse 6. Ang sabi po ng salmista, "The Lord does whatever pleases Him, in the heavens and on earth, in the seas and all their depths." So, binabanggit ng salmista rito yung katotohanan na binanggit din ni Job at binanggit ng Psalms 115. Ang Diyos gagawin kung ano ang nais niyang gawin. At kung babasahin po natin yung mga succeeding verses niyan, 135 verse 7, ano po sabi ron? God makes cloud rise in the skies. That is the proof that God do whatever He pleases. Sa verse 8, mababasa po natin doon yung kwento ng mga Israelita when God struck down the firstborn of Egypt. Ayon sa verse 8. Sa verse 9, makikita rin po natin doon, He sent signs and wonders. Yun din po yung sa Egypt, yung karanasan ng bansang Israel. Sa verse 10, He struck down many nations. And makikita po natin sa succeeding verses 19 to 21, the conclusions of the psalm is a fivefold call for everyone to praise the Lord. Kaya ang ganda basahin yan Psalms 135. Punong-puno po yan ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan ito yung number 1 nating suliranin bilang mga mananampalataya. Sinasabi nating kilala natin ang Diyos. Ang tanong, anong pagkakilala natin sa Kanya? Kilala ba natin ang Diyos bilang all-powerful, all-sovereign God? Yan po ang mga talata. He stands alone, who can oppose Him? He does whatever He pleases. Sabi ni Job, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Psalms, He does whatever He pleases. The Lord does whatever pleases Him. Now, tingnan natin sa aklat ni Daniel. Maganda po ito In the book of Daniel, chapter 2, verse 20 to 22, ang sabi diyan, and said, Praise be to the name of God forever and ever, wisdom and power are His. Verse 21, He changes times and seasons. He disposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. So ang Diyos po ang nakapangyayari. Sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang karunungan, Siya ang nagpapalit ng mga panahon. Kung bakit may mga seasons, Siya ang nagtatanggal ng hari at nagpapalit sa mga ito. Kaya alam niyo po, maganda yung katotohanang makita natin na ang political system ay ang Diyos pa rin ang kumokontrol. Ang tanong, bakit hindi ilagay na lang ng Diyos yung mabubuting hari? Bakit hindi yun na lang matutuwid na hari? Siya naman pala nagtatanggal at siya rin ang nagpapalit. Huwag nating kalilimutan, lahat ng pangyayari sa mundong ito, sa pamahalaan, sa lahat, ay nangyayari dahil may layunin ng Diyos. Minsan, ang pagkakaroon ng masamang hari, palatandaan din yan ng parusa ng Diyos sa mga matitigas na ulong Kanyang mga anak. No po? So makikita po natin, ang Diyos ang siyang nakapaghahari niyan. Ano po? When King Nebuchadnezzar of Babylon had a dream, he could not remember and he did not understand the dream. Pinatawag niya si Daniel para tulungan siya na ma-interpret ito. Daniel agreed, prayed to God, and the dream and the interpretation were revealed to him. And these words are part of Daniel's response to praise God. Po, ang sabi po, He knows what lies in darkness. He sets up kings and then dethrones them. He orders the times and seasons, and He even sees the hidden things because the darkness is not dark to Him. So, ayan po yung pagpapaliwanag ni Daniel sa napanag-inipan ng hari. At ang paniniwala po ni Daniel, kaya ng Diyos ang lahat.
Siya ang kumikilos sa lahat. Si Apostol Pablo sa Bagong Tipan sa Romans 11:33 to 36. Anong sabi po sa doxology na ito? Ito po isang doxology. Ang sabi po ni Paul, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable His judgment, and His paths beyond tracing out! Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Who has ever given to God that God should repay them? For from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Napakaganda ng tanong ni Apostol Pablo sa doxology na yan. Sino ang nagbigay sa Diyos na dapat suklian siya ng Diyos? Minsan ganito ang ating mga pananaw, ano po? Na magbigay tayo sa Diyos, magbabalik tiyak ang Diyos. Kapag tayo yung nagbigay sa Kanya, susuklian niya yung ating ibinigay. Yan linaw ang sabi ni Pablo. Ano bang naibigay mo sa Diyos na hindi Kanya? Ano bang meron ka na hindi sa Kanya? Ano bang merong bagay na kinikilala mong iyo na hindi galing sa Diyos? Ang sabi ng verse 36 "For from Him, and through Him, and for Him are all things." Ano ang hindi sa Diyos? Kaya mga kapatid, huwag nating ipagyayabang ni kaunti na meron tayong pag-aaring naibigay sa Diyos kasi hindi yan sa Diyos. At alam niyo po mga kapatid, ako po naniniwala nga yung tunay na mananampalataya, I am talking to the tunay. Yung mga tunay na mananampalataya, hindi pinipilit magbigay, hindi pinipilit magpuri, hindi pinipilit magsimba, sapagkat kung tunay na mananampalataya, bubukal sa kanilang mga puso ang mga bagay na ito bilang pagmamahal sa Diyos. Minsan, di lang natin naiintindihan Ano po? Pinagpipilitan kasi natin, kailangan natin kumbinsihin ang tao, magbigay kayo sa Diyos. Kung manggagaling din lang sa hindi mananampalataya, alam niyo po yung mga ibinibigay napipilitan lang. Nabibigatan. Kaya sinasabi ni Pablo magbigay kayo ng magaang nang hindi kayo napipilitan o hindi dahil obligasyon. Kasi yung tunay na mananampalataya, ibibigay yon nang walang hinihintay na kapalit. Kasi ang paniniwala natin, wala naman tayong sariling pag-aari kundi ito'y sa Diyos. Ano na ibigay mo sa Diyos para gantihan ka ng Diyos? Wala, wala, at wala. And this wonderful doxology comes when, at the end of the Apostle Paul's presentation of the gospel, ito yung sagot sa kasalanan ng tao na i-present ni Paul ang future plan of God for them. No one gives God advice. No one can trace His path across the starry skies. God is never in debt to anyone for any reason. Walang utang sa iyo ang Diyos. Kumanta ka lang ng konti, sasabihin ng pastor mo, dahil nagpuri ka, pagpapalain ka. Ano ba yun? Everything is from Him, everything is through Him, and everything is to Him. And He alone gets the glory. Wala siyang utang sa iyo. Naglingkod ka lang ng konti, umaasa ka, pagpapalain ka. Nagbigay ka lang ng konti, lagi mong aasahan, siksik-liglig, umaapaw. Wala siyang utang kasi yung ibinalik mo sa Kanya, kung para sa Kanya rin galing yon. Huwag ganon mga kapatid. Kapag iyon ay inilagay mo sa kamay ng Diyos, nagbalik ka lang ng sa Diyos, hindi yun sa'yo. Minsan ito ang problema. Parang tayo may kontrol ng pera ng Diyos. Magpaalala po sana ito. Kaya ako po, minsan pikon din ako na ang simbahan hindi talaga dapat nag-iipon ng pera Hindi po dapat nag-iipon kasi yan inilagay sa pera ng kaha ng simbahan para gamitin para sa Diyos. Minsan nananalangin pa tayo Ang prayer pa natin, Lord, magamit sana namin ito para sa kaluwalhatian mo. Tanong, para sa kaluwalhatian ba talaga ng Diyos o gusto lang natin mag-ipon? Hello? O nag-iipon tayo para saan? Para sa ating kaharian? Para sa ating pride? Para sa ating kinabukasan? Mga kapatid, kung magpo-provide ang Diyos bukas, bahala ang bukas, ipoprovide din yun ng Diyos.
Pero minsan parang lahat tayo. Lahat yan galing sa Diyos. Ano po sabi ng Ephesians 1:11? In Him we were also chosen. Tayo ba? Bakit ba tayo naligtas? Kasi pinili tayo ng Diyos para sa kaligtasan eh. Having been predestined according to the plan of Him. Of Him who? Of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Pati ang ating kaligtasan, wala tayong naging bahagi. Kaya ka na born again, kaya ka na pabilang sa iglesia ng Diyos na laganap, kaya ka na sa iglesia lokal na yan na iyong pinaglilingkuran, kasi pinili ka ng Diyos dyan. Hindi ikaw ang pumili niyan. Hindi ikaw ang nag-volunteer dyan. Hindi ikaw ang kumapit sa Diyos, kaya ka nandyan. Dinala ka dyan ng Diyos. Period. At kaya ka dinala dyan, merong kang gagampanan. Hindi ang sarili mong agenda, hindi ang sarili mong propaganda, hindi ang sarili mong kaharian, kung hindi gagamitin ka lang sa kaharian ng Diyos. Period. Dapat lahat ng manggagawa, dapat lahat ng lingkod ng Diyos, dapat lahat ng leaders ng church, gano'n ang pananaw. Instrumento lang tayo ng Diyos. And this verse is one part of a long sentence that begin with the words, Praise be to the Lord. Verse 3 ng Ephesians chapter 1. Sinimula ni Apostle Paul, Ephesians 1:3. Praise be to the Lord, to the God and Father of our Lord Jesus Christ. And in verse 11, Paul is praising God for choosing him, for choosing us, for choosing the Ephesians according to His predetermined plan. At kung itatranslate po natin yun sa sarili nating salita, ang Diyos ang nag-arrange ng lahat so that all things are working out just as He planned a long time ago. Naisip niyo po ba yan? Kaya kung ang iglesia na pinaglilingkuran mo, pinagpapala, no credit to any human, no credit to anybody. It is predetermined by God. Bishop, bakit naman ngayon tila hindi nagbubunga yung ministeryo ko? Maybe. There is a plan behind that. But I believe it is predetermined by God. Amen? He is the one arranging everything. Pastor, bakit naman tagal-tagal ko nang ganito, hinahanap yung kalooban ng Diyos, tagal-tagal ko nang pinagpipray, bakit hindi nangyayari? Mga kapatid, mangyayari yan ayon sa gusto ng Diyos, hindi ayon sa gusto natin. Kahit anong pilit natin, mga kapatid. Kaya nga po, sa bawat pangyayari ng buhay, kung naganap yung mga prayer natin, naku po, dapat maglumundag tayo sa papurit, pasasalamat sa Diyos. At kung hindi, purihin pa rin natin siya dahil maaring iniiwas tayo ng Diyos sa kapahamakan, bunga ng kagustuhan ng ating mga puso. Because He has a different plan than our plans. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ito ang katotohanan. Nothing ever just happens. And nothing is caused by someone or something outside of God's control. Walang nangyari na nangyari lang at walang nangyari na labas sa control ng Diyos. Amen? Some things He directly causes, other things He allows to happen. But all things in heaven and on earth, and even the things that happen in hell, even the very acts of Satan, are controlled by God. Kaya si Satanas hindi kinatatakutan. Si Satanas, kung may ginagawa man sa buhay natin, hindi yun mangyayari kung hindi pinayagan ng Diyos. Ibig sabihin, maging si Satanas, instrumento ng Diyos. Tama? Hindi po kapantay ng Diyos ang kapangyarihan ni Satanas. Walang magagawa si Satanas kung hindi papayagan ng Diyos. Ibig lang sabihin, even the very bad things can be used by God to fulfill His plans. Amen?
Sabi nga ni Martin Luther, the devil is God's lapdog. The devil is God's devil. He can do nothing without God's permission, which is why Paul can declare that everything is happening just as God planned from the very beginning. Amen? Now, ito po ang ilang katotohanan na gusto ko pong bigyan ng emphasis. 1. God is free to do whatever He wants. Ito pong doktrinang ito'y hindi bago. Ito po ay doktrina ng banal na kasulatan. I want to point out at this point that God is free to do whatever He wants. Although we talk a great deal about freedom, yung freedom na meron tayo laging in the point of view of human. Madalang po nating pag-usapan yung freedom ng Diyos. Yung kalayaan ng Diyos. Kaya pag tinanong po tayo, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Natanong nyo na po ba sa sarili niyo yun? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Pag si Eli Soriano tinanong nyo, sasabihin ni Eli Soriano, meron siyang hindi kaya. Kaya yung Diyos ni Eli Soriano at ng dating daan ay maliit na Diyos. Kasi limitado yung Diyos na yun. Pero ang ating paniniwala, ang Diyos na ating pinananampalatayanan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na malaya. Now, look at freedom. Kapag binigyan ka ng kalayaan, yung bang kalayaan mo ay may hangganan? You can do whatever you want. Malaya ka nga eh. At ang Diyos na ito, pag sa human freedom ang pinag-usapan, yung ating kalayaan ay limited. Limitado ng science. Limitado ng gravity. Limitado ng siyensya. Halimbawa, malaya akong tumalon sa building. Yes, kaya mo. Kalayaan mong gawin yon. Pwede ka naman tumalon. Pero pag tumalon ka, because of the law of gravity, lagapa ka sa lupa at patay ka. Malaya ka, pero limitado yung kalayaan mo. Pagdating sa Diyos, yung kalayaan ng Diyos ay kayang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Now, when you come to the bottom line, God's freedom is the only true freedom in the universe. This is different from the freedom that we have. Yung ating pong freedom ay bounded by the law. The law of physics, the law of gravity, the law of science, the law of the land. Malaya ka. Malaya kang iputok yung baril kung gusto mo, pero hindi mo pwedeng patamain sa tao. Hindi ka malaya doon. Malaya kang kunin ang gusto mo. Pero kung sa iyo, pag kinuha mo yung sa iba, bounded ka by the law. Yung kalayaan natin ay nasasagkaan ng mga batas ng kalikasan, batas ng siyensya, batas ng lipunan, hindi totoong kalayaan. Kahit pa sabihin, tayo'y malaya. By the way, meron nga pong isang pag-aaral, yung tinatawag na freedom of the will or bondage of the will. Ano ba? Freedom o bondage? So, pag-aaralan po natin yan, Actually, natalakay ko na po yan dito, Meron po tayong subject niyan sa Tinig ng Pag-asa, bondage of the will. So, ang tunay po talagang kalayaan is the only freedom, The only freedom is the freedom of God. God's freedom. Every other freedom, take note, is derivative from His freedom in one way or another. Si Satanas hindi totoong malaya. Hindi pwedeng gawin ni Satanas kung anong gusto niya. Kaya kapatid, wag nating katakutan ang pumapatay sa katawan, kundi katakutan natin ang pumapatay sa kaluluwa at may kapangyarihang magbulid sa ating mga kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sino po ang binabanggit doon? Si Satanas ba? Hindi. Ang Diyos yon. Amen? So, sino po ang may freedom? It is only God.
And the freedom of God is the only true freedom in the universe. Ano mang kalayaang sinasabi nating meron tayo, derivative from His freedom. Hango, galing lang sa kalayaan ng Diyos and cannot be compared. Now, here are 7 short statements that flesh out what God's freedom mean. Ano ba ibig sabihin ng freedom ng Diyos? Ano ba ibig sabihin ng kalayaan ng Diyos? Isa-isahin po natin itong mga statements na ito. 7. Kaya gagawin ko lang mabilis at gagabihin na naman yung iba. Ano po? Hahaba na naman tayo. Una, number 1. God is absolutely free to do whatever He wants to do. Yan po yung unang short statement. God is absolutely free to do whatever He wants to do. Because God is God. Because God is God, He can do whatever He wants to do whenever He wants to do it. If He wants to create a planet or galaxy or even another universe, sino makapipigil sa Diyos? Siya naman ang lumikha niyan lahat. He just say the word and it will happen. Nangyari po ang lahat ng bagay by God declaring it. Let there be this, let there be that. No? If He is truly free in the absolute sense of the term, He can do whatever He wants to do. This is why He announced Himself to Moses as I am who I am in Exodus 3:14. I am eternal. I am self-existent. And I am entirely self-sufficient. God exists entirely apart from the universe He created. Hindi nilikha ang Diyos, walang numikha ang Diyos ang manlilikha at gagawin niya ang gusto niyang gawin. Yan po yung unang statement. Paniwalaan natin yan. Lord, You can do all things. You are free to do whatever You want. Pangalawa, He has the right to deal with us in any way He chooses. Malaya ang Diyos. Meron siyang kalayaan to treat us, to deal with us any way He chooses. By this I mean that God has under no obligation to create you or me or anyone else. Wala siyang obligasyon. He is under no obligation to keep us alive. Nakuha niyo po ba yun? Kaya kung buhay ka, sa Diyos ang glory. Kung meron ka nito, sa Diyos ang glory dahil wala siyang obligasyong buhayin ka. Ngayon, pag may namatay, unfair ba ang Diyos? At kung ikaw ang buhay, privilege ka, tuwan-tuwa ka. Pero hindi mo ba naisip na paaaring bukas ikaw naman yung patay? Kasi walang obligasyon ng Diyos sa atin. He has the right to deal with us any way He chooses. Kaya nagsasabing, privilege ako, blessed ako, kung ano-anong pagpapala. Hello? He is under no compulsion to save a single member of human race. No one has a claim on God. Na malakas ako sa Lord, malakas ako kay Lord. Naisip niyo po bang napakalaking kahambugan yon? He can do whatever He wants with any of us. No one can successfully second guess God. He has the right to deal with us any way He chooses. Kaya kapatid ko, ano man nangyayari sa buhay mo ngayon, pinapayagan niya ng Diyos. Kung ano man yung magkakaganapan sa buhay mo ngayon, kay pagpapala man sa tingin mo yan, kay hindi pagpapala, kamay yan ng Diyos. At meron siyang kalayaang gawin kung anong gusto niya sa iyo. Amen? Pangatlo, He doesn't have to treat me the way He treats my next door neighbor.
Maraming tao nag-struggle dito eh. Many people struggle with this concept because they think that because God did something for somebody, dapat ganun din ang maranasan niya. Pero I'm talking only for the good things, for the blessings. Pag pinagpala yung kapitbahay, pakiramdam natin, dapat din tayong pagpalain at obligasyon ng Diyos na iparanas din yun sa atin. We believe that God must be bound to do the same thing for us. But it doesn't work that way. Mga kapatid, God can deliver your neighbor from cancer and you may die of cancer. Or vice versa. Kaya yung kainggitan ng kapitbahay because he has something you don't have ay waste of time because God treats us individually, not as a group. Ang katotohanan, He might do for you exactly what He's done for someone else, or He might do more, or He might do less, or He might do something entirely different. Siya'y Diyos. He can deal with us the way He wants. Kaya waste of time ang magkumpara. Waste of time na magreklamo. May kalayaan ng Diyos. Tanda mo kapatid. No po? Kung ikaw man ngayon ay nasa sitwasyon na mukhang inapi, iniwan ng asawa, namatayan ng anak, nalugi sa negosyo, at nakita mo yung iba, masayang pamilya, nakita mo yung iba, buong pamilya, mando ng anak, pinagpapala ang negosyo. Pointless na magkumpara. Dahil ang Diyos ang nagpapahintulot ng mga ito kasi meron siyang mabuting plano. Kalayaan niyang gawin yon kasi nandito lahat yon sa isipan ng Diyos. At sa isipan ng Diyos na hindi natin isipan, nangyayari ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kapangyarihan. Kailangan lang nating paniwalaan. He doesn't have to treat you the way He treats your neighbor. Amen? Pang-apat, He doesn't have to treat me today the way He treated me yesterday. This principle needs to be stated carefully. Kailangan maingat itong tingnan. Bakit? Since God's character never changes, we know that He is the same yesterday, today, and forever. God is always gracious, always loving, always holy, and always just. God's way is perfect. However, ano po? Hindi siya nagbabago. Lahat ay hindi nagbabago sa Kanya. Siya ang noon, ngayon, at magpakailanman. Subalit, that doesn't mean that what happened to me yesterday is a pattern or a guarantee for what will happen tomorrow. Minsan, ito yung ginagamit natin. Ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay matuwid. Ang Diyos natin mabuti. Kaya, yung treatment ng Diyos sa atin, blessed tayo buong buhay. Mga kapatid, di ko naman nabasa sa Bible yun. Lalo na sa mga taong pinili ng Diyos eh. Hindi ko nabasa kay Pablo yun. Hindi ko nabasa kay Peter yun. Hindi ko nabasa yun sa mga apostol. No? Kasi ang plano ng Diyos sa kanila, iba-iba. Tandaan po natin, God's character and His love for me will never change. Dumaan ka man sa ilog, dumaan ka man sa apoy, ano man ang kalagayan mo, He will never change. How that grace and faithfulness of love is expressed varies widely from moment to moment. One day, I may need a remarkable answer to prayer. The next day, I may be in the valley of suffering, waiting on the Lord to deliver me. He's always the same, but what He does, no? But God, He does not display Himself in my life the same way all the time. Si Apostle Paul, pinagaling ng Diyos sa kanyang pagkabulag doon sa daang Damasco. Amen?
pero meron siyang tinik sa laman na hindi pinagaling ng Diyos. Iba-iba ang treatment ng Diyos. Si Lazarus, mula sa kanyang pagkamatay at nalalapit ng pagkabulok, 4 na araw na, binuhay ng Panginoon sa mga patay. Pero later on, namatay din si Lazarus. Ano pong ibig sabihin? He doesn't have to treat me today the way He treated me yesterday. Maaaring pinagaling ako ng Diyos ngayon sa isang karamdaman, pero mamamatay din ako sa isang karamdaman. Hindi po nangangahulugan na pinalakas ka ng Diyos ngayon habang panahon ka ng malakas. He will treat us differently on every circumstances. Kaya papasok yung pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos hindi nagbabago, He is in control, magbabago ako, magbabago circumstansya ko, magbabago ang takbo ng buhay ko, pero ang Diyos, hindi. I just need to trust God's freedom to do whatever He pleases. Amen? Panglima, He can answer my prayers any way He chooses. Dito, lalo na tayo nag-struggle dito. Everyone who has prayed very much understand this truth. Hindi lahat ng hiniling mo tinupad ng Diyos. Hindi lahat ng hiniling mo binigay ng Diyos. Kung lahat ng hiniling mo binigay ng Diyos, ikaw na pinakamayabang na tao sa mundo. Ikaw na ang nasa tuktok ng kapangyarihan ng mundo. At maaaring wasak na ang mundo kung lahat ng panalangin mo ibinigay ng Diyos. Ano po? Ang mga alagad, isang araw, nag-fishing, walang nahuli. Nang dumating ang Panginoon, ihulog niyo ang lambat, ang dami nilang nahuli. Isang araw, si Peter at si Silas nasa bilangguan. Isang awit ng himno, gumuho ang bilangguan, sila'y nakalaya. Ano pong ibig sabihin nito? Isang araw, nag-iiyakan ang magkapatid na si Marta at si Maria dahil namatay ang kanilang kapatid. Dumating ang Panginoon, binuhay ang kanilang kapatid. Minsan, mga kapatid, instantaneous sumasagot ang Diyos. Pero kabukod, katakataka naman na minsan, hindi siya sumasagot sa ating mga panalangin. At madalas nga po, pinagtatakahan natin. Bakit? Again, puntahan natin ang God's freedom. He can answer our prayers any way He chooses. Malaya siya. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat eh. Alam niya kung ibibigay niya, alam niya kung hindi. Alam niya kung ikapapahamak mo o ikauunlad mo. Our God is infinitely creative in the way He deals with us as He brings us to spiritual maturity. Tandaan po ninyo, there are bright days and dark nights, and both are from the Lord. Merong umaga at merong gabi, may tagtuyot at may tagtubig. May panahon ng kasaganaan at may panahon ng kakulangan. Ini-enumerate po sa Ecclesiastes chapter 3 ang iba't ibang kapanahunan, pero may isang Diyos na lumikha ng lahat ng panahon. Amen? Kaya, He can answer our prayers any way He chooses. Kaya po huwag kayong magpapaniwala na i-declare mo lang yan. I-claim mo lang yan. Sasawa ka kadi-declare. Sasawa ka kaka-claim. Nakalaunan, paniniwalaan mo rin, sinungaling tong pastor na to. Paniwalain ako sa hindi naman katotohanan. Totoo po yun. No? Tigilan nyo yung kaka-claim, kadi-declare. Man-made yan. Man-made prayer yan. Gawa yan ng mga Pentecostal. Na po. Kaya pag gano'n ang pastor, naku po,
Tinuturuan lang ho kayo ng pagre-rebelde sa kalayaan ng Diyos na sumagot sa mga dalangin natin. Pastor Will, ano dapat ang prayer kung hindi ganyan? Ang ating panalangin, sabihin mo sa lahat, sabihin mo sa Diyos ang lahat. Tanong, meron bang hindi alam ang Diyos? Wala. Alam naman niya lahat. Pero alam niyo po ang nadiskubre ko sa panalangin, hindi man sagutin ng Diyos ang aking panalangin, may masyaran lang ako, nakagagaang ng aking kalooban. Alam niyo po, may mga kapatid po tayo, minsan dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. No? Minsan po, wala naman ako mai-offer na solusyon doon sa problema nila eh. Pero pagkakatapos po ng amin pong counseling at kwentuhan, pinasasalamatan nila ako, hindi dahil na-solve na yung problema nila, kundi dahil gumaang yung kalooban nila dahil naibahagi nila yung bigat ng kanilang kalooban. And that is what prayer does. That is what prayer does. Tayo lumalapit sa Diyos, humihinga lang tayo. Ang Holy Spirit po, mga kapatid, binigay ng Diyos hindi bilang provider. Hindi po bilang genie in a bottle. Ibinigay po ang Holy Spirit bilang mga aliw, comforter. Kailan mo ba kailangan ng mga aliw? Di ba pag wala ka ng aliw? Di ba pag ikay nasa kalungkutan? Di ba pag ikay nasa pagdurusa, nasa kahirapan, nasa kabigatan, doon kailangan ng mga aliw. Hindi tayo marunong magdasal, hindi tayo marunong manalangin, pero ang Holy Spirit tinutulungan tayong magdasal dahil kapag natutunan natin ang tamang panalangin na ihinga sa Diyos ang lahat ng ating dasal, ibigay sa Kanya ang kabigatan ng ating mga puso at tapusin sa katotohanang not my will but your will be done, para na rin pong answered prayer. Amen, kapatid? Dahil ang nagtuturo ng tamang panalangin ay ang Santong Espiritu na ang goal ay bigyan tayo ng aliw. Amen? Pang-anim, He will not tolerate any rivals to His throne. Ang Diyos ay malaya. At kung merong hindi papayagan ng Diyos, ay ang meron siyang karibal sa kanyang trono. This is one of the clearest themes of the Bible. There is only one God, and this one God demands exclusive worship. After reminding the Jews that He had delivered them from Egypt, ano sabi ng Diyos? He commanded, God made His first commandment. And what is the first commandment of God? Exodus 20 verse 3, You shall have no other gods before me. That is clear. No other gods, period. God is number one, and there is no number two. Because of His freedom, He will not tolerate. Take note of that. He will not allow rivals to His throne. At panghuli, He is not obligated to live up to my expectations or to explain Himself to me. This is, I guess, the most important statement regarding God's freedom. Hindi po nakatali ang Diyos para magpaliwanag. He doesn't bind Himself to do what we expect Him to do. As a matter of fact, God continually surprises people in the Bible. Hindi po siya obligado na ibigay yung kapritsyo natin. Hindi siya obligado na tugunin yung mga kahilingan natin. Alam niyo po sa Biblia, nung nagkasala sina Adan, anong ginawa ng Diyos? Itinaboy niya sina Adan sa hardin ng Eden. Pero bago niya ginawa yon, binihisan niya muna ang mga ito at binigyan ng covering ang kanilang nakedness. Sa panahon ni Noah, inubos niya ang lahat ng tao. Nilunod ng Diyos ang lahat ng tao. Dahil nakita ng Diyos ang kasamaan ng lahat ng tao.
Niligtas niya ang pamilya ni Noah, pero pagkatapos, anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya sila ng tanda, ang rainbow, bilang tanda na hindi niya na muling gugunawin sa pamamagitan ng tubig ang mundo. Kaya yung pamilya ni Noah, may assurance sila na God will not do the same again. Pangako yun. He parted the Red Sea. Pinatawid ang bansang Israel. Pero ang Diyos din ang nag-arrange for daily delivery of manna and quail. And then, pagkatapos nun, sa galit ng Diyos sa mga anak ni Korah, bumuka ang lupa at lahat ng anak ni Korah nilamon ng lupa. Nakita niyo po yung paraan ng Diyos. Si Jesus, nirebuke niya si Peter. Lumayo ka sa likod ko, Satanas. Pero pagkatapos po ng mga bagay na yon, nirestore niya si Peter. At binigay ang prediksyon kung paano mamamatay si Peter. He would die. He was restored to be the rock, the Peter. Pero sinabi rin niya, paano to mamamatay? Everything happened just as God promised. But nothing worked out the way people expected. God is the God of great surprises. Amen? And because of that, He doesn't have to explain Himself to us. Hindi siya nangangailangan ng pagpapaliwanag. Mga kapatid, there are many questions we would all like to ask God. Ako man, kung sasabihin ko po sa inyo, bakit Pastor Ruel, naiintindihan mo ba lahat ng ginagawa ng Diyos? Hindi. Natatanggap mo ba lahat ng ginagawa ng Diyos? Hindi. Masaya ka ba sa lahat ng ginagawa ng Diyos? Hindi. Pero alam niyo po mga kapatid, pinipilit ko pong unawain at ilagay sa aking isipan ang malalim na doktrinang ito na hindi kailangan ng Diyos na magpaliwanag sa akin. Siya'y malaya na gawin ang gusto niyang gawin. Dahil ang aking alam, lahat ng kanyang ginagawa tama at hindi siya nagkakamali. Almost always our questions revolve around suffering, sadness, death of loved ones, and times of personal disappointment. Wala naman tayong question pag masaya buhay. Wala naman tayong question pag na-promote. Wala naman question pag na-increase ng sweldo. Walang questions pag nagtatagumpay ang mga anak. Walang questions pag masaya ang relationship ng mag-asawa. Walang questions pag biglang nagkaroon ng special blessings of material things. We don't question God for those things. Most of our questions revolve around the difficult areas of life. I have found that the greater the sadness, the less likely we are fully understand it. Small things we can figure out on our own. Great losses are hidden in the mind and heart of God. Minsan po, mas mabigat yung suliranin, lalong walang sagot eh. Mas mabigat yung sakit, lalong walang sagot. Yung mga mabababaw, medyo napapaliwanagan natin sarili natin. Yung mga maliliit na bagay, natatanggap natin. Sige na, Lord, ayon sa will mo ito. Pero pag dumating doon sa talagang hindi na natin alam, hindi na natin kaya, doon tayo maraming tanong. Pero alam niyo po, ang Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na lihim ay sa Diyos. Ngunit yung mga bagay na reveal ay para sa atin at sa ating mga anak. Amen? God is perfect in His perfection. Wawakasan ko po ito dito.
God is far bigger than we imagine. His presence fills the universe. He is more powerful than we know, wiser than all the wisdom of the wisest men and women. His love is beyond human understanding. His grace has no limits. His holiness is infinite. And His ways are past finding out. Amen. He is the one true God. He has no beginning and no end. The Alpha and the Omega. He created all things, and all things exist by His divine power. He has no peers. No one gives Him advice. No one can fully understand Him. He is perfect in all His perfection. Tandaan po ninyo mga kapatid, there is nothing we have, not even our praise and worship, that adds in the list to who God is. Wala tayong naidadagdag sa Diyos. Kahit pasabihin yung mga papuring awit natin, ang ating pagsamba, walang maidadagdag sa Diyos. He did not create us because of any lack in Himself, as if we were created because God was lonely. False theology yun. Hindi po tayo nilikha ng Diyos dahil kulang siya. Hindi po tayo nilikha ng Diyos dahil kailangan niya tayo. Maling theology yun. Sabi nga ni A.W. Tozer, I would like to paraphrase him, even if every person on earth become an atheist, it would not affect God in any way. The belief or disbelief of the human race cannot change the reality of who God is. To believe in Him adds nothing to His perfection. To doubt Him takes nothing away. Kaya yung may nagawa ka lang konti sa Diyos, parang akala mo ubod ng laki ng nagawa mo sa Diyos. Yung medyo nakagawa lang tayo ng konti para sa Kanyang kaharian, parang napakalaki ng naidagdag natin sa Diyos. Mga kapatid, kilabutan po tayo. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo sa mundong ito. He is perfect in His perfections. And we cannot do anything to add up to Him. It would not affect God in any way. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.